Te. 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 Sugod. Te. 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 Sugod ta. Hello mga kate! Welcome sa atong pinakauna nga episode sang The Empowerment Hub Web Show or TE. Kag kami ang inyong mga kate. Ako si J-Ray. Hey, hey, hey! Ako si Kat! Tag ako si JK. Hey, hey, ha! Kami ang Youth Empowering Youth Initiative Incorporated or YEI. Isa kami ka-organisasyon nga ginadumalaan sa kabataan here in Bacolod City where we aim to empower young people to care, participate, and act for grassroots community building. We specialize in facilitating learning experiences pag pwede nyo kami makita sa mga eskwelahan or mga organisasyon na nag-conduct sa mga team building or leadership trainings. But our work goes beyond that. Ang amon kausa nag-focus sa mga nagkalain-lain nga aspect like education, youth leadership, environment, and culture and the arts. Kag tungod wala kami nakapoy. We are super excited to welcome you to our web show, The Empowerment Hub. Ang ini nga palagwaon para gid sa inyo, designed to inspire, engage, and educate you about our advocacy. Pero ang mas importante pa gid, this is also designed to entertain you mga kate. So buong nakilala nyo na kami. Nice to meet you. And now we're going to introduce our segments for our first episode. For our very first segment, we have Yagang Yang. Yagang Yang, our environment segment. Sunod naman, we have Kabalo Kabala or KKB, our segment for the culture and the arts. And last but definitely not the least, our education segment that we call Kali Smarts. Ano pang ginaulat ta? Diretso na ta sa aton nga first segment with our Yagang Yanger. Shoot off! Ari kita diri subong sa Negros Forest Park para magbisita, mga musta, kag mahibal-an ang aton nga West Visayan Big Five. Ang 5 ka iconic animals seen only here in Western Visayas. Karon mga young-youngers, kaupod naton subong si Kuya Kim. Not the weather, pero ang head educator and animal ambassador curator sang Talarak. So hello Kuya Kim. Mabuhay po. Ako po si Kuya Kim and I am the head educator kag ang animal ambassador curator diri sa Negros Forest Park, Talarak Foundation in the Heart of Bacolod. So, welcome. So, Kuya Kim, nang can you at least give us a small introduction sang inyong organization? Talarak founded in 2010 where their primary focus in breeding sa mga West Visayan mga endemic species which we call ang mga West Visayan Big Five ta. So, sila ni ang rufous-headed hornbill, ang Turkic hornbill, ang Visayan spotted deer, Visayan warty pig, kag ang Negros bleeding heart. Ang mga 5 ka species ni, they play a significant role as the keystone species sa aton nga West Visayan fauna region ta. Te, ano ba ginaulat nyo? Lakata? Okay, let's go. Shall we? So, Kuya Kim, ano na ginatulok ta subong? Okay, so ari ni ang Visayan hornbill. This is one of our first of our West Visayan Big Five ta. So, in the Philippines, we have like mga 5 subspecies yung mga Turkic hornbills. So, they're called the Turkic hornbill because of their sound that they made. It goes like tick, 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 like sound. And they're actually one of the smallest yung mga hornbills makita diri sa Philippines. Ang pinaka-unique sang Turkic hornbill is aside from their trick-tick-like sounds, they have these unique markings na sa ila beaks. So tuwag na sila hornbills because of the distinctive crest na sa ulo nila which is known as the casque. So ang casque ang mga ginagamit nila para ma-amplify ang nila sound and also use as a mating display to attract a potential mate. So namatik amo guys. So next time mabati ako mga tik 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 tik. So Visayan hornbill na siya guys. Okay Kuya Kim, so ano di ang next nga animal nga ginatulok tadi? Okay, so what we're looking at here ang muni ang ika-second member sa aton yung West Visayan Big Five and sila ni ang aton yung Negros bleeding heart dove. These are species niya doves and pigeons that are found exclusively diri lang di sa Negros. Interestingly, just like sa Turkic hornbill that we met before, they also comprised of 5 different subspecies. So each island sa Philippines may lain niya klase niya bleeding heart. So may Luzon, may Mindoro,
Mindoro, may Visayan, which is this one, ang Negros Bleeding Heart, then may ara ang Mindanao, kag ang Sulu nga Bleeding Heart. So, aning mga doves ni, they get their name due to that red marking na sa ila chest diri sa middle. So, ang purpose na sa ila red marking sa chest nila is what they use it to communicate with each other during sa foraging. Okay, because they're ground-dwelling birds, apos na sila gina-pick up sa mga predators like sa mga hawks, mga eagles, kag mga snakes, kag mga leopard cats. Hala Kuya Kim, gusto ko magsulod. Malanto ko to. May dito kasulod how? Ay, unfortunately, ang aton niya West Visayan Warty Pig, which is ang aton ni third member sa aton niya West Visayan Big 5, ang biggest threat nila subong is African Swine Fever or ASF. To give a brief fact lang ni, isang about ni sila niyo, sila niya mga only endemic wild pigs today. So they're called the Warty Pig because of the warts makita mo na sa lalaki, mga tatlo ka pair that are found sa face, which they use it for fighting, kag at the same time for like anlang do social status sa ila. Okay, so ari ni ang aton niya next niya Big 5 ta, amo ni ang Visayan Spotted Deer. So ari ang aton niya mga spotted deers ta. Ari ni species ang tanan ni sa tatlo is the only deer that retains its spots from young to adult. Which is interesting kay sa most species yung mga usa, when they're born as fawns, they have these spots para camouflage na sila sa forest background to if ever separated sa ila iloy. In a deer nga category, it is the males that have those antlers sa ila ulo. If you don't see one or any bump sa ulo, that is not a male, that is a female. And usually ang females, they are in a group. It consists with young individuals that are accompany them. Ang lalaki relatively na siya, solo na siya. Ari na tadi sa pinaka-last niya members ng Big 5 ta, Walden's Hornbill or the Rufous-headed Hornbill, and this or sa local name today amuni ang Talarak, the very bird that inspires our foundation. It has a dud name as the goat of the forest because of their goat-like sound. And this species of hornbill is by far ang pinaka-largest. It's also the second most endangered hornbill in the world because this species, unfortunately, there is a Negros, considered na sila functioning extinct due to the loss of their big rainforest habitat. What you're seeing here are the very individuals that used to live in the forest and are hanging on in their existence diri sa aton. And ang goal na sa ila, ipadamo ni sa ila and balik man na sila balik sa wild. I think we covered natin na ng aton yung mga Big 5 ta, yung mga species ta. So, tanan ni sila ni are the representatives of sa aton niya wild niya Negros. Our main purpose of doing our conservation work of this species and the biodiversity in total. Okay, so thank you Kuya Kim. So, mga yagang-yangers, amo na ni ang katapusan sa aton unang episode. So, bantay ka mo kay syempre magkita ay pata sa next segment sang aton nga yagang-yang. Salamat isang madamo yagang younger shooto. Grabe, insightful gid ka tama nga mo nga segment no. Correct. Sakto gina. Pero do ka nami gidya pamati kag makakita sa mga endangered species diri sa Negros, no? Correct again, no? Sabi ko dyan tulok iyo. Sa endangered, Catherine endangered species. Exactly. Kay hindi lang to lagaw-lagaw ang yagang-yang, no? As they walk together with the species of Negros, they also learn about the environment as well. Yes, correct. And batik ko may longer version manggigili ang amo nga segment. And makita man siya sa Sininga account. So, we will be putting the link down below. So, make sure to check it out. And speaking of learning, mga kate, kaupod naton si Tiay Melrose nga magahatag sa aton sa aton nga next nga segment nga Kabalo Kabala. Ang amuni nga segment magahatag sa aton sa mga nagkalain-lain nga facts about our culture, heritage, and history. Kag mga kate, kabalo bala kamo. Nadamo-damo pagitaya mga hidden stories nga dapat mabalaan sa aton yung mga kaupod. Yes, sakto gina. Amo na nga join kita kag magpamati sa Kabalo Kabala! Kabalo Kabala, kung sinong national hero sang Pilipinas? Karaniwan ang kasagutan ng mga tao ay si Dr. Jose Rizal. Pero alam mo ba na wala pa tayong opisyal na pambansang bayani? Tama, si Dr. Jose Rizal ay tinuturing na bayani ng bayan dahil sa kanyang mga kontribusyon ng mga kasulatan at sa sakripisyo ng siya'y barilin sa bagong bayan. Pero kung sa batas titingnan, wala pang naipapasa na nagsasabing siya o kahit sino pa ang opisyal na pambansang bayani ng Pilipinas.
Welcome sa KKB. Kabalo-kabala? Dito sa KKB, ibabahagi natin ang mga nakapagtatakang kaalaman tungkol sa ating bansa. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga pambansang sagisag o national items ng Pilipinas. Bakit nga ba wala pang opisyal na pambansang bayani ang Pilipinas? Noong 1993, gumawa si Pangulong Ramos ng National Heroes Committee sa ilalim ng Executive Order No. 75. Inatasan nito na pumili ng mga opisyal na pambansang bayani. Nagrekomenda sila ng 9 na pangalan, kabilang sina Rizal, Bonifacio at Mabini. Pero hindi ito inaksiyonal ng Kongreso, kaya hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na pambansang bayani ang Pilipinas. Pero kung wala tayong pambansang bayani, paano naman naging opisyal ang mga pambansang sagisag, kagaya ng pambansang puno o pambansang bulaklak? Dalawa ang paraan. Una, kapag dumaan sa Republic Act. Ibig sabihin, pinasa ng Kongreso at pinirmahan ng Pangulo bilang batas. Pangalawa, kapag idineklara ng Pangulo sa pamamagitan ng Presidential Proclamation o Executive Order. Mas permanente kapag batas ang basehan. Kaya, ano nga bang mga opisyal na pambansang sagisag natin? Ang Republic Act 8491 na kilala rin bilang Flag and Heraldic Code of the Philippines ay nagsasaad ng mga alituntunin para sa pambansang watawat, pambansang awit, motto, coat of arms at iba pang heraldic items at sagisag ng Pilipinas. Bukod sa RA 8491 at sa Konstitusyon, 6 lamang na opisyal na pambansang sagisag ng Pilipinas ang ipinagtibay sa pamamagitan ng Proklamasyon ng Ehekutibo o Republic Act ng Lehislatura. Ito ay ang Sampaguita, Nara, Philippine Eagle, Perlas, Arnis at ang Filipino Sign Language. Noong 1934, sa panahon ng Commonwealth, idineklara ni Gobernador General Frank Murphy ang Sampaguita bilang pambansang bulaklak at ang Nara bilang pambansang puno sa pamamagitan ng Proklamasyon No. 652. Noong 1995 naman, idineklara ni Pangulong Fidel Ramos sa pamamagitan ng Proklamasyon No. 615 ang Philippine Eagle bilang pambansang ibon. Ipinahayag din ni Ramos noong 1996 ang South Sea Pearl o Perlas ng Pilipinas bilang pambansang hiyas sa pamamagitan ng Proklamasyon No. 905. Sa pamamagitan ng Republic Act 9850 ng 2009, idineklara ni Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang Arnis bilang pambansang laro at martial art. Kung mapapansin nyo, lahat ng ito ay sumasalamin sa ating kultura, kalikasan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Gayunpaman, marami pa ring maling akala at hindi pa formal na naideklarang mga bagay na inaakala ng marami na opisyal na pambansang sagisag ng bansa. Halimbawa, kadalasang iniisip ng mga tao na ang bangus ang pambansang isda, mangga ang pambansang prutas at kalabaw ang pambansang hayop. Subalit, wala pa ni isa sa mga ito ang naitatadhana bilang opisyal na pambansang sagisag sa ilalim ng batas. Kaya kapag may magtanong ulit, sino ang pambansang bayani ng Pilipinas? Ang tamang sagot ay, wala pa tayong opisyal na pambansang bayani. Pero mayroon tayong mga pambansang sagisag, mula sa puno at ibon hanggang sa hiyas at laro na nagpapaalala ng ating yaman, kasaysayan at kultura. Te, kabalo ka na? Madamo gid nga salamat Tiyay Melrose. Di subong, kabalo na ko. Makate, kanami no, though hindi ta mabalaan nga natabuk to siya gali, kag hindi ta ma-realize nga tiara lang managa sila gali sa palibot ta until someone tells us. True, Gid. Correct yun dyan. And you know what I realized, kabalo ka, that kailangan pag dyan natin i-explore more and in-explain ang mga common misconceptions about the culture and arts diri natin sa Philippines. For sure, hindi lang dira matapos ang aton nga mga learnings. Next, makadto kita sa Kilidalan for our last segment, Kalye Smarts. Correct! Amen. Diriya gina-excited kuya te, kay makadto ta sa dalan kag mahampang. Oh. Correct lang ilahang pangondo ka quiz bee siya. Kag di dapat pamatian ta sila kung sakto ila sabat. Let's check it out. Welcome to Kalye Smart Philippine Trivia. Race to 10 points, and for every wrong, you have to carry your partner. Ready? Ready? Every when is the Philippine Independence Day? June 12. June 12 is correct. You have to carry your partner.
How long did Spain colonize the Philippines? 333 years. Correct, 333 years. On which Philippine banknote you can find the Visayan spotted deer? What's banknote? Again, on which Philippine banknote you can find the Visayan spotted deer? Spotted. Here. Ano? Spotted ano? Deer. Visayan spotted deer. Deer. Here. 5, 4. Buti niya pa, ano na? Ikaw? Hindi Hindi ko balik ko nga. Okay, you have to carry your partner as well. One, two. Correct? One, two. Is 500. Ay. Hindi naman. Not galing. Which Filipino brand has the tagline? Bida ang saya. Okay, bato. Who was the first Filipino athlete to win an Olympic gold? Yes. Okay, bato, pick. The Philippine folklore creature Tikbalang is known for having the body of a human and the head of which animal? Horse. Horse, correct. Yes. What is the national bird of the Philippines? Eagle. Wrong. Maya? Wrong. Agila. Wrong. Philippine Eagle. Correct. Which famous Philippine volcano is known for its perfect Mount Mayon. Mount Mayon is correct. What is the traditional Filipino dance that involves dancers skillfully stepping between two bamboo poles? Tinikling. Together? Correct. Tinikling. Bato, pick. Okay. Next question. Who is the first president of the Philippine Commonwealth? Manuel L. Quezon. Manuel L. Quezon is correct. How many countries colonized the Philippines? 3. 3 is correct. On which region you can find the province of Antique? Region 6. Region 6 is correct. In the Philippine flag, what did the 3 stars originally? Luzon, Visayas, Mindanao. Luzon, Panay, Mindanao. Correct. What does the upside down Filipino flag symbolize? War. War is correct. Which Filipino athlete has a nickname Bata? Ang sa billiards. Again, Ang sa billiards. which Filipino athlete? Efren Bataries! Correct. What is the fertilized developing egg embryo that boy? Balot! Correct. And this goes to Jess and Mga te, diragin nato nakita no nga biskan sa dalan, damo kagid na pwede matun-an. That's right! Every voice counts and every idea matters. Kag dira mga kate, nagatapos ang aton nga first ever episode of the Empowerment Hub or Te. We hope nga damo gid kamo minatun-an kag na-enjoy man ninyo ang amon nga mga segment. Para updated kamo sa mga masunod nga episodes kag sa iban pa nga mga activities, follow and support Yay Initiative sa aton social media accounts ari sa dalo. Dali nyo makita ang aton yung mga sunod nga post, videos, and updates. Hindi ka mo mapuri mga te. Like, follow, share, and subscribe para mas damo pa ta ma-engage ng mga pamatanan. Te, Te, hindi ang inyong mga kate, kagini ang Empowerment Hub! Te, tapos na ta? ta,